Magandang araw mga bay. Balik na naman tayo sa laot para makipagsapalaran at ipagpatuloy yung mga bino natin pangarap. Sana makahuli tayo ng marami at sana meron tayong maiuwi at may mailagay sa pagkainan. Tulog tayo pa rin ako ngayon mga bay dahil naka-duty pa rin na rin kapatid. Kaya tara samahan niyo ako para sa mga kaganapan sa aking pamamana sa araw na ito. Let's go! Shoutout kay Bay Ruba, yung may-ari ng GoPro na ginagamit natin. At syempre, shoutout din kay Bay Michael Elliot, yung may-ari ng bangka na ginagamit natin. Good morning mga bay. Shoutout ka lang. Tayo na kaya natin, buti na lang malapit tayo sa Baura. Grabe ang lakas. Dito na lang tayo magsasagawa ng pamamana sa araw na ito. Papakasakali tayo na meron tayong mahuli at meron tayong mailagay sa pagkainan. Pero lang mga bay. See you in action. Siyempre, pagkatapos natin mag-prepare, lumusong kagad sa tubig. Medyo malabo pa rin yung visibility, pero ganun pa man, susubukan pa rin natin maghanap ng ating magiging target at mga magiging huli natin sa araw na to. Para na sa ganun, meron tayong may uwi at meron tayong mailagay sa pagkainan. Agad na rin ako nag-load ng pana para in case na meron tayong masalubong na possible na maging target, eh matira natin kagad. First dive of the day mga bay. Bali nakapag warm up tayo na ako dun sa mababaw. Hindi ko na kinuna ng video dahil talagang literal na warm up dive lang dahil hindi ako nag-angad na makapana ng isda. At ito, dahan-dahan lang bumaba dito sa may pinakapana ng bahura. Medyo mababaw lang yung spot mga bay dahil malapit lang tayo sa mainland. As usual, fish call, patingin-tingin kaliwa kanan. Baka sakaling merong mga possible target na lumapit. Pagkakataong ito, meron ako napansin isang uri ng grouper o tinatawag sa amin na baraka. Madalas makita mga isdang ito sa mga bato. Nakadapa lang, chill-chill, relax na relax. Dahil nga medyo mamong isda ay naghanap-hanap muna ako ng ibang target. Baka merong mas malaking lumapit. Pero nung mapagtatang ko wala na talaga, eh tinira ko na. Tinamaan yung ating unang target sa araw na ito mga bay. Hindi kalakihan, pero counted na rin as blessing. Maraming salamat sa Panginoon. Binigyan niya tayo ng blessing sa ating unang dive sa araw na ito. Thank you Lord. Tapos nga natin ma-secure yung isda mga bay, move forward kagad tayo para makapaghanap ng panibagong possible target. Bumabante lang ako ng konti. Siyempre, bago tayo magsagawa ng panibagong pag-dive, kailangan talaga natin makapagpahinga. Nang sa ganun, makarecover ang katawan natin para ready na ulit na magpigil ng hininga para sa panibagong pag-dive. Ambush type ang ating gagawin dito mga bay. At sinalubong kaagad tayo ng grupo ng mga yellow dots trevally. Hindi pa ganun kalakihan mga bay pero good size na rin. Hinayaan ko lang muna sila magpabalik-balik dahil medyo natataranta pa sila. Inantay ko lang yung pagkakataon na medyo masanay na sila sa presence natin. Saka na natin
subukang bawasan ng isa. Dito nga medyo kalmado na ang kilos ng mga isda, kaya ilang segundo pa ang lumipas, nagdesisyon na ako na pumitas ng isa sa grupo. Spine shot. Ganda ng pagkakatama sa isda mga bay. Hindi na nakapalag. Kung mapapansin nyo, may lubid na nakaharang sa ating dadaanan habang papunta tayo sa Northbase. Yan ay main line ng seaweeds. Nung bago ang bagyong Tino, marami yung seaweeds sa area na to. Pero dahil nga sa bagyo, halos na linis niya yung mga siwiran at hindi pa nakaka-recover yung ibang may-ari. Kaya sasamantalahin natin to dahil ang mga seaweeds ay nakakasagabal din sa ating paninisid dahil madalas sumabit yung ating buya. At sa dive na ito, dahan-dahan lang bumaba. Sa unahan lang ito konti nung aking napanaan ng Yellow Dots Trevally. Nagpabaka sakali na bumalik yung grupo ng Yellow Dots Trevally. Ilang segundo pa lumipas at bumalik nga sila. Pero hindi ko na agad ginalaw yung pana, baka ma-spook pa dahil medyo gulat na yung mga isdan to dahil nabawasan na sila ng isa. Yellow Dots Trevally na sana yung ating target dito mga bay, pero may umagaw ng aking atensyon, isang Spanish flag snapper at medyo malaki na rin, kaya change target tayo. Agad naman natin nakalabitan dahil timing ng pagbaling natin ating pana, isa ka rin yung paglapit ng Spanish flag snapper, kaya tuloy na natin siya ng kalabitan at tinamaan naman. Akala ko tuloy-tuloy na yung blessing na ibibigay sa atin sa araw na ito, pero hindi ko inaasahan ang mangyayari sa dive na ito. Pinuntahan ko ang hiwalay na bahura na madalas kong makita ng mangrove jack. Kaya dito alerto na ako dahil anumang sandali merong maaaring magpakita na mangrove jack snapper. At hindi nga ako nagkamali mga bay, merong isang mangrove jack o mga gat, pero mali yung pagkakapwesto ko mga bay. Napakalapit sa akin ng isda at nag-aalangan akong panain dahil maaaring tumagos sa shooting line yung isda at maipasok niya sa butas yung ating line. At panigurado, pag nangyari yun, mahihirapan tayong i-retrieve yung ating isda at yung ating shop. Kaya inantay ko lang yung tamang timing na dumistansya siya ng konti. Kaso dumistansya nga mga bay, pero talagang tuluyan ang lumayo. Napansin ko siya dun sa may butas, paalis na. Hindi natin napana mga bay, sayang. Malaki na sana yung mangrove jack na yun, pero ganun talaga.
hindi araw-araw Pasko. Nag-resurface na lang tayo at nagpahinga. At syempre, sagawa tayo ng panibagong pag-dive. Sa bandang dulo na ito ng hiwalay na bahura, nagbabaka sakali na nandito sa dulo yung mga gat na lumayo sa atin. Pagkalapag natin sa bahura mga bay, kaliwa kanan agad ang lingon ko. At ayun, nandun nga mga bay ang mga gat at dalawa na sila. Kaso yung malaki ay biglang umalis. At ang naiwan ay itong maliit. Good size na rin sana. Kaso nakita ko yung isang chloral trout na medyo malaki na. At mas maganda yung presyo nito kumpara dun sa mga gat, kaya ito yung inuna ko. Sapul. Barbecue mga bay. May nakapalag yung coral trout. Thank you Lord. Namangha ako sa kulay ng coral trout na ito mga bay, dahil karaniwan ko nahuli ay kulay brown, pero ito ay halos kulay pink. Dahil na rin siguro medyo malalim yung area na napanahan ko sa kanya. At ganito talaga yung natural na kulay ng isang coral trout kapag nasa malalim, kulay pink. Kapag kulay brown naman kadalasan ay nasa mababaw talaga siya nakatira. Matapos ko masecure yung isda at makapagpahinga, nagsagawa ako ulit ng panibagong pag-dive. Binalikan ko yung biak na nakitaan ko ng mangrove jack. Baka sakaling nandun pa rin siya, baka bumalik. At ayun nga mga bay, bumalik na naman siya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-alangan na panain kahit na malapit. Pero hindi tinamaan mga bay. Napaka-excited ng pana ako. Hindi pa nakasentro yung shop sa isda, nakalabit na kagad. Pagkatapos nga ng dive na yun, bumalik na ako sa bangka dahil hapon na rin. Maraming salamat sa Panginoon at may blessings pa rin tayo kahit papano. Ganun talaga ang buhay sa dagat. Hindi araw-araw Pasko. Isang successful day na naman ang ating nagawa sa araw na ito. Maraming salamat sa Panginoon at nakauwi tayong ligtas. At meron pa rin tayong maiuwi at may mailalagay sa hapagkainan. Wala muna tayong eating session ngayon mga bay dahil wala yung mag-iin ako sa bahay. Umuwi sa bayanan ko. Maraming salamat mga bay sa inyong pagsama sa akin sa aking pamamana sa araw na ito. Sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyo po kalimutan i-hit yung like, tapos pa-subscribe na rin para updated kayo sa mga video na i-upload ko kagaya nito. Yun lang mga bay, hanggang sa muli. Peace out.